Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ang Genesis chapter 16 ay patungkol po sa mag-asawang si Abram at saka po si Sarai. So dun sa chapter 15, nangako ang Panginoon kay Abram na siya ay pagpapalain, siya ay bibigyan ng maraming anak at apo, sindami ng bituin sa langit, at bibigyan siya ng malawak na lupain, at binigyan niya ng garantiya ng Panginoon dahil ang sabi niya kay Abram, ako ang nag-alis sa iyo sa Ur, ako ang nagdala sa iyo dito, sagot kita, akong bahala sa iyo. Kaso nagkaroon ng problema sa chapter 16. Sa chapter 16, makikita natin, gumawa ng sariling paraan itong si Sarai para magkaroon sila ng anak ng kanyang asawa. So, binigay niya yung kanyang alipin na si Agar para ito'y sipingan ni Abram, at sa ngalan ng kanyang alipin, magkakaroon silang anak ni Abram. So, nag-shortcut itong si Sarai doon sa plano ng Diyos na siya ay pagpapalain at bibigyan ng maraming mga anak. So siguro nainip siya. Kasi matanda na siya. Tapos matanda na rin si Abram. Parang napaka-imposible na para sa kanilang magkaanak. So gumawa siya ng way. So yung way ng Diyos, hindi siya nakapag-antay. Gumawa siya ng sarili niyang pamamaraan para gawin yung pagkakaroon nila ng anak ng kanyang asawa. At doon nagsimula yung problema sa buhay ng mag-asawang ito na si Abram at si Sarai. Kaya pag tinignan natin, pag binasa niyo yung chapter 16, sinisi ni Sarai si Abram. Sabi niya, kasalanan mo ang lahat ng ito. So, and to make the story short, nagkaroon ng problema doon sa pagsasama ng mag-asawang ito. Napag-uusapan natin today. Kasi ang chapter 16, yung lesson niyan is about couples. Kaya ay sinama ko yung kakopol ko. Nangingiti lang hanggang mamaya sa ating pag-uusapan ngayon. Honey, sa anong lessons ang pwede nating matutunan dito sa mag-asawang ito? Unang-una, communication matters. Bakit natin nasabi na communication matters? Iniisip ko lang, most probably, hindi sinabi ni Abram kay Sarai yung promise ng Diyos na ibinigay sa kanya doon sa chapter 15. Most probably hindi natin sinasabing concluded yan So most probably, kasi usually naman ang kinakausap lang naman talaga lalaki sa kanilang panahon. So pwedeng hindi sinabi ni Abram kay Sarai na pinangakuan ako ng Diyos, bibigyan niya tayo ng maraming anak, sindami ng buhangin, sindami ng bituin sa langit, at pagpapalain niya tayo. So maybe hindi sinabi yon. Kaya itong si Sarai, gumawa siya ng sarili niyang paraan para magkaroon sila ng anak. Kasi pag tinignan natin, depressed na itong si Sarai. Siya ay tawag dito, medyo iba na ang kaisipan niya siguro dahil desperate na siya. Desperada na siya dahil hindi nga sila magkaanak. Kasi sa kanilang panahon, ang hindi magkaanak ay isang kahiyahiya. Ang babae noon, pag wala kang anak, ang pagiging childless, para kang isinumpang babae. Ganun yung kanilang sitwasyon. Kaya, sabi niya, para magkaanak ako, ibibigay ko yung alipin ko kay Abram. At the same time, mapapasaya ko pa yung asawa ko kasi mabibigyan ko siya ng anak. Yun yung pwede nating matutunan. So, kung nagkaroon lang ng proper communication between kay Abram at Sarai, baka hindi ginawa ni Sarai yun. Di ba? Because communication matters. Tama ba? Communication matters. Oo naman. Di ba? Lagi naman tayo nag-uusap. Hindi pa siya.
Mag-usap ka naman. Hindi naman Ano masasabi mo ron? Communication matters. Oh, sa tingin mo, bakit hindi sinabi ni Abram kay Sarai? nature ng lalaki yung hindi magkwento sa asawa Ayan. ng mga nangyayari. Tama naman Hindi kasi nature ng lalaki ang magkwento. So, pero ang babae, Natapos ang buong mag-aapon, maraming kwento. puro kwento. So, kaya nga magkaiba talaga, magkaiba. Yung lalaki, pag nagtanong ka sa lalaki, saan ka galing, anong sagot? Brief ang sagot. Diyan lang. Dyan lang. Saan? Saan yung dyan lang? Pag babayan tinanong mo, kumusta ang lakad mo, mula pagsakay sa jeep, lahat ng nakasakay niya naikwento, lahat ng nangyari sa kanya, dinaanan, nakita niya, lahat naikwento. Kasi mahilig magkwento ang babae. Siyempre. Kaya nagkakaroon ng miscommunication dahil hindi nga mapagkwento ang lalaki. Yung babae naman, Sumusobra sa sumusobra sa kwento. Ganun lang naman yun. So, si Abram at saka si Sarai, maybe, because of miscommunication, nakaisip tuloy si Sarai ng plano na against sa plano ng Diyos na alam ni Abram. That's the point. Number 2, don't always listen to your wife. Agree ka ba? Hindi. Bakit? Siyempre hindi. Dapat makikinig ka rin sa Kaya nga, ang sabi ko naman, don't always. always listen. Nasa iyo na kung papakinggan mo yun, gagawin mo yun. Makinig ka lang. Siyempre, in biblical terms, pag sinabing listen, obedience yun. Kasama yun. Kasi sa atin ngayon, pag sinabing listening, nakinig lang. Pero in biblical context, spiritual aspect, pag sinabi mong listening, plus obedience yun. So, hindi ka lagi dapat nakikinig sa sinasabi ng asawang babae. Tama ba? Tama. Gusto mo ba laging nakikinig? Syempre. Gusto mo lahat ng sasabihin mo gagawin? Hindi naman. Basta Kaya nga, pakinggan mo lang. Kaya nga, don't always listen. Mapapahamak tayo pag lagi tayong makikinig. Maniwala kayo. Di naman. Halimbawa, tingnan mo. Bakit napahamak si Adan? Gawa ni Eva. Nakinig siya kay Eva. Kaya O si Abram, bakit nagkaroon sila ng another anak na hindi naman yun ang plano ng Diyos? Plano ni Sarah. Plano ni Sarah. So, kaya nga hindi laging dapat makinig sa babae. Kasi nga yung babae, pag tinignan ninyo, yung pagdidesisyon nila based on emotion. Kaya ang leadership ng family at ng church ibinibigay talaga sa lalaki. Kasi hindi sila based on emotion. Hindi natin sinasabing hindi matatalino ang babae. Matatalino ang babae. Ako, aminado ako. Matalino ka. Siyempre. Ako ba naman ang pipiliin mo kung di ka matalino? Tama yan. Sige na. Kaya matalino talaga ang Sister Maylin. Kasi, hindi naman ako pipiliin ito kung di ka matalino. Kaya sumobrang talino ka. Very good. Nalaman ko nga. Ganun ang ibig sabihin yan. So, pero, hindi tayo dapat laging makinig sa kanila. Hindi ko sinasabing huwag makikinig, ha? Hindi ko sinasabing huwag gawin yung sinasabi nila. Baka ma-misinterpret. Ang sinasabi natin, don't always listen to them, to your wife. Lalo na kung ang sinasabi niya is based on her emotion.
Oh, tingnan nyo si Sarai. Kasi desperada siya eh. Wala siyang anak. Gusto niya magkaanak. Nape-pressure siya sa paligid niya. Dahil yung mga kababaihan may anak tapos siya wala. Oh, nape-pressure siya. Ngayon, sabi niya, kailangan magkaanak din ako. Sabi niya sa asawa niya, eto ang alipin ko, sipingan mo nang magkaanak tayo. Nakinig naman agad si Abram. Ba't kaya nakinig si Abram? Gusto din siguro. Sabi nga, di ba? Obedient. Sunod niya asawa. Yung asawa na nagtutulak, tatanggi pa ba ito? So, ganun ang ibig sabihin. Number 3, kailangan marunong tayong magtuwid sa asawa nating nagkakamali. So, correct your partner. Dapat kasi, ano dapat na sinabi ni Abram? Tingin mo? Tumanggi siya. Ikaw ang asawa. Bakit mo ako pasisigaw? Yes, dapat tumanggi siya. Lakasan mo. Oo, lakas na yun. Dapat tumanggi siya. At dapat pinagsabihan niya ang asawa niya na hindi yun ang tamang way. Diba? At dapat sinabi niya na huwag kang ma-pressure. Okay lang naman na wala tayong anak. Pwedeng ganon. So, pero nakinig siya sa asawa niya, kaya ang ending, napahamak sila. Nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kailangan kasi marunong tayong magtuwid. Kasi ganun lang naman yan. Minsan yung asawang babae ang mali, ituwid ng asawang lalaki. Minsan yung lalaki naman ang mali, itutuwid ng asawang babae. Ganun lang naman yun. Parang sa atin, sino madalas mali? Wala ba? Sino madalas mali? Ako ba? So, kailangan marunong magtuwid. So, ganun na kailangan natin ginagawa. Another na pwede nating matutunan, yung lesson na nag-asawa tayo hindi para magkaanak. Nag-asawa tayo para magkaasawa. Naintindihan mo ba yun? Oo naman. Ano ibig sabihin? Para may makasama ka sa buhay. Partner in life. Ibig sabihin, bonus na lang yung pagkakaroon ng anak. Kaya doon sa mga mag-aasawa na walang anak, huwag kayong masyadong magpaka-pressure. Kung baka hindi pa lang time na kayo ibigyan ng anak, or kung yan naman talaga ang kalooban ng Diyos, di kayo magkaanak, wala tayong magagawa. Ang mahalaga, may asawa ka. Kaya ka naman nag-asawa para magkaasawa. Ngayon, kung mag-aasawa ka para magkaanak, mali yata yun. Hindi na sinasabing mali ang magkaanak. Kasi sinasabi natin, bonus yun ng Panginoon sa pagsasama natin. Kaya pag tinignan natin, dapat hindi na pressure si Sarai. Kung hindi siya magkaanak, okay lang. Ganun ang ibig sabihin nun. Another lesson. Si Abram, pag tinignan mo, sunod-sunuran siya kay Sarai. Mabilis siyang sumunod. Sabi nung asawa niya, sipingan mo ang aking alipin, sunod agad si Abram. Palayasin mo yung, kasi ayaw nang sumunod ni Agar sa kanya Palayasin mo yan, pinalayas agad. Sunod-sunuran siya kay Sarai. Bakit kaya sunod-sunuran ng lalaki sa babae? Ewan. Hindi ka naman sunod-sunuran sa Di ba akin. sunod-sunuran? Sino ba sunod-sunuran? Wala, pantay lang. Pantay lang. Okay, sige. Dapat sunod. Si Abraham kasi kahit anong sabihin ng asawa niya, sunod siya lagi O siguro talagang mapagmahal itong si Abraham. So, yun yung pwede nating matutunan. Pero sabi ko nga, hindi lahat dapat sinusunod. Lalo na kung mali na yung ipagagawa sa atin. Kaya nga yung nung ikasal, di ba? Paano ba nung ikasal? Yung belo. Anong symbol ng belo? Pasakop. Pasakop. Sino? Sinong nakabelo? Ako. Babae. Yan, babae. Dapat malinaw yun. Malinaw naman. Alam mo yun? Alam ko naman. Very good. Ay, alam mo ba? Alam ko. So, kung hindi nyo alam, ay dapat malaman nyo. Ang nakabelo ay babae. Ilalaglag ang belo. Hindi ang lalaki.
So, another lesson na ito, maganda ito pag-usapan. Si Sarai, hindi siya marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Yan. Tingnan mo ha. Bakit ko sinabi? Nung magkaroon ng mabigat na problema, kasi nabuntis si Agar ni Abram, hindi na siya sumusunod kay Sarai. Kasi alipin siya eh. Dapat sunod-sunuran siya kay Sarai, pero hindi siya sumusunod. Siguro iniinggit pa niya si Sarai. Kasi buntis siya eh. May nagdadalang tao siya at ang ama ay si Abram. So iniinggit niya. Naggalit ngayon si Sarai. Pinagmamalupitan niya si Agar. Tapos sinumbatan ng kanyang asawa. Sabi niya kay Abram, kasalanan mo ito. Kung bakit ganyan ang ginagawa sa akin ni Sarai. Sinisi niya si Abram sa isang bagay na siya ang nagplano. Siya ang gumawa nun eh. Kanino ba plano yun? Kay Sarah. Plano ni Sarai yan eh. Hindi naman kay Abram yun eh. Pero bakit si Abram ang sinisisi niya? Ginawa niya eh. Hindi naman gagawin ni Abram yung Pwede lang kasing pinlano ng babae. Oh. Kung plano lang, pero yun si Abram ang gumawa. Kasi nga, Na isa katuparan niya yung plano. kasi nga, yun ang sinabi sa kanya ni Sarai. Sinabi lang yun. Hindi, ibinigay niya talaga. Alipin niya kasi yun eh. Ibinigay niya talaga kay Abram. Pwede naman tumanggi si Abram. Yun nga dapat ang ginawa niya. Pero, yun ang point nga natin, dapat hindi niya isinisi kay Abram. Ayun nga lang. Dapat hindi sila nagsisihan. Kasi Yes. parehong may... Kasi nga, ang asawang babae, hindi marunong tumanggap ng Mali. mali. Tumatanggap ako ng mali. Dapat malinaw yun. Kasi nga, ganito ang problema sa mag-asawa. Kasalanan ng husband, kasalanan ng husband. Kasalanan ng wife, kasalanan pa rin ng husband. Hindi naman. Bisan ganun, kasalanan ng lalaki, kasalanan ng lalaki. Kasalanan ng babae, kasalanan pa rin ng lalaki. So, biruin nyo in this context. Ang may problema ay si Sarai, pero isinisi niya kay Abram. Na dapat tinanggap din niya sa sarili niya na, teka, plano ko nga pala ito. So, kailangan kong pagdusahan yung consequences nung ginawa kong ito. Nung plano kong ito. So, yun yung mga lessons na pwede nating makita sa chapter 16. Ayan, ng Genesis. Kaya kung di pa nyo nababasa, basahin ninyo. Marami kayong matututunan dyan. Lalo na sa relationship ng mag-asawa. Baka meron kang gustong sabihin sa kanila. Bumawi ka. Siya Okay, thank you po. And God bless po sa inyo. Sana po ay napagpala kayo sa ating pong talakayan ngayon. Sa very interactive and very buhay na discussion ngayong araw po na ito. Bakit sinama ako? God bless po and keep safe.